Hi payrolls, good afternoon. Introduce ko lang yung payroll alpha list and year-end report ko, no. So ito complete na. So kung nagma-manual kayo, may mga company na nagma-manual sa mga year-end natin lalo sa alpha list. So kung ginagawa niyo yun ng 15 days siya 30 days, ito siguro less than 1 day lang. So let's start. So ito kompleto na. So 13 month, may 13 month na tayo. Pwede na yung forecast, previous employer, annualization, alpha list, 1601C at saka 2316. Tapos may mga dot file na din tayo. Tapos may mga forecast na din tayo. So let's say, ang pinakauna mong gagawin dito yung master file. So lalatagan mo lang sa kung ano yung kailangan ng year-end report natin. So employee name, yung complete details, position, birthday, date hire, tapos yung address, so birthday, TIN number, SS number, lahat kompleto. Once na nalalatagan mo na dito, ilalatag mo dito, pangalawa, yung YTD, ay yung payroll nyo every month. So, yung payroll nyo every month, ilalatag nyo lang dito. Kunwari, monthly kayo or semi-monthly kayo, o every cut-off, lalatag nyo na. So, after malatag nyo na dito, yung lahat ng details na nakuha mo dito, na nalatag mo dito, mapupunta na dito sa 13 month, sa annualization, alpha list, ganyan. So, sa 13 month naman, pwede nyong i-forecast yung 13 month. Or, kunwari, natapos yung ng December, hindi na kayo magpo-forecast. Kunwari lang, hindi nyo natapos, ngayon November pa lang, no? Hindi pa, may 3 months pa tayo, may tatlong cut-off pa tayo. Ilalagay nyo lang dito, 3. Kunwari, may 4 na cut-off pa kayo, ilalagay nyo lang 4 months. So, magko-compute na yan, tuloy-tuloy. So, ito na yung forecasted natin na 13 month. Kunwari, nabigyan na tayo ng nagbigay tayo ng first half, i-complete nyo din yan. Kunwari, may second half, wala pa kayong first half, kukunin nyo ng buho yan sa December o kung kailan nyo yung payout nyo. After nyan, ihiwalay niya yung taxable at saka non-tax. So, alam naman natin, pag less than 19, non-tax. Pero yung mga 90 above, yun yung magiging taxable niya. So, ito na yung magiging taxable natin sa 13 month. So, yun, nakukuha natin yung forecast, nakukuha natin yung non-tax, nakukuha natin yung taxable. So, after naman yan, latag tayo sa previous employer. Ito, importante ito for lalo na sa mga, may mga previous employer, yung kasama sa substitute filing, non-substitute filing, yun yung ano natin sa mga previous employer. So, malalaki kasi yung income nun, tsaka magkakaroon tayo ng malalaking tax. So, lalo na yung mga pumapasok ng mga December, na mga November na, October na, lalo na pag December. So, after nyan, yung annualization natin. So, kung ano nilagay nyo sa YTD nyo, papasok kayo sa annualization. So, sa annualization, kunwari, ito si Ray Allen. So, nandito na yung basic niya. Ito yung buo na nakuha niya ng YTD. So, 320,000. Ito, nagkaroon siya ng absent, late, ganyan. After nyan, kunwari, may mga remaining pa tayo na payroll. Kunwari, 3. November 15 pa lang yung payroll natin. Lagay nyo lang 3 cut off. So, kunwari, 5 cut-off kayo, ilagay nyo 5. So, 3 lang. Lalagay nyo din dito, 3 cut-off na remaining. So, pagdating na sa de minimis, so, importante din yung mga de minimis kasi halos lahat ng de minimis nagre-reclass. Yung mga bonus, 5,000, up na bonus magiging taxable or some companies nilalagay sa bonus muna na 90 kick-up o rise allowance to 2,000 every month. So, kailangan yung annual nun hindi mag-i-exist, so magiging taxable na siya once na nag-exist. So lahat ng medical natin yun, lahat nagkakaroon tayo ng mga de minimis na nagre-reclass siya pagdating ng mga taon. After that, yung lahat ng government stat natin, kunwari ilang buwan na lang yung remaining nyo, kunwari 1 month, 2 months o 3 months ilagay nyo, magko-compute na siya. So dapat same lang. Kung ilan yung cutoff nyo, yun din yung month nyo. Kunwari, cutoff nyo 3. Ilalagay nyo 2.5. Kunwari 3, di 1.5 lagay nyo. Or 2 months. 2 months. Kailangan kasi hindi pwede siya magano. Ilagay nyo lang kung ilang months. Kung ilang months yung kailangan natin. So, ito, same lang din yan. After nyan, yung makukuha na natin yung mga MWE, mga minimum wage earner, naka-ano na rin yan, nakalatag. So, ilalagay nyo lang kung anong schedule siya. So, may nakalagay dito kung schedule 1 siya, yan, alpha schedule. Pag once, dalawa na lang
kasi yung schedule natin unlike before ng 7.5 ang 7.2 ganun. So iba-iba ngayon dalawa na lang. Schedule 1 yan yung mga taxable. Schedule 2 yan yung mga minimum wage earner. So pag nilagay mo yung 2 yan, let's say babaguhin natin, malalagay yan sa mapupunta dito yan sa minimum wage earner. So after nyan, makukuha natin itong January to November, galing yan sa YTD nyo na nakukuha na na-withheld sa inyo. So ito naman yung tax due nyo. So pagdating na December, ito naman yung na-withheld sa inyo, kung taxable pa kayo o payables. Kunwari 55,000 yung tax withheld, yung ano nyo, yung tax due nyo, pero ang na-withheld sa 50,000. 'Di ba? Di ang laki ng tax due nyo. So meaning may tax payables ka pang babayaran na 4,371. Yun yung babayaran nyo ngayon. So ngayon, after nyan, kung mataas yung na-tax nyo, kung mataas yung tax nyo, pwede nyo ihahatiin kasi kaya gumagawa tayo ng tax forecast. Let's say may tatlong remaining pa kayo ng cut-off, i-divide nyo lang sa tatlo na divide 3 para lang mababa yung ilalagay nating withholding tax sa employee. Top up yan sa withholding tax na binabayaran nyo every cut-off. Kunwari may binabayaran ako, let's say may assume lang na assume ko lang na may 3K ako per cut-off. Kunwari tapos nagkakaroon ako ng previous employer, di ba? Kung monthly or semi-monthly o monthly yung tax na ginagamit mo. Some companies has average yung ginagamit nila, on annualize yung ginagamit nila na method na tax eh. So depende sa method na ginagamit nyo. Kunwari, gusto nyo hatiin yung tax nya, lalagay nyo lang divided by 3, tapos yun yung ipapasok nyo every month. So after nyan, lalatag nyo na, nandito na yung alpha list nyo. So pag may alpha list na kayo, ito nga yung ginagawa natin, yung nilalatag natin every end of the year sa BIR app. So kung may 100 kayo employee, siguro inaabot kayo mga 5 days, 6 days, yan. Dito hindi na. So iba pa yung generation nun, nag-generate pa kayo ng 2316. So after nyan, pag may alpha list kayo, i-recon nyo lang 1601C versus sa alpha list nyo. So ilalatag nyo lang yung every month niya na report sa 1601C nyo sa BIR. So tax withheld, de minimis, stat, total compensation, yun lang naman kailangan natin. So after that, nagre-recon yan kung may difference kayo sa baba. So alpha list versus sa 1601C nyo. After nyan, may 2316 tayo. Yung 2316 natin, kung ilan yung employee nyo, kunwari may 1K kayo na employee, 2,000, ilalagay nyo lang dito 2,000 kung ilan yung employee nyo. Ito kung ilan yung ipiprint nyo. So dito yung file name ng nasa BIR na din to. Kung ano yung kailangan ni BIR, yun na din. Let's say mag-generate lang ako ng 10 employees, no. So lahat itong 2316 natin, updated na to. Kung mapapansin niyo 2018 na. So no need na to print isa-isa. Ito pag generate mo to, makaka-generate na to ilang pieces every seconds. So let's say gusto ko na i-save. Lalagay ko lang magsi-save lang ako 2023 alpha list 2316. So save ko lang. So mapapansin niyo nag-head count na siya 2 3. So tsaka kung mapapansin niyo dito nagbabago na din yung name niya. So lahat ng details dito kung ano yung naka-match index kasi yan, kung ano yung sequence niya, yun din yung kukunin niya lahat ng information niya. So after niyan, lalabas na yung kung saan natin sinave yan, 2023 alpha is 2316. So iyaano niya lang kung kunwari si Betty gusto natin buksan. Yan. Ayan na siya. Kunwari si Ray Allen si Charles Barkley. So ito lahat to, sample ko lahat basketball player. So yun lang. So after niya, yun nga, kompleto na tayo end to end, pati dot file na meron na dito. So yung dot file, no need na to gagawa kayo dun sa BIR app. So may dot file na tayo, may mga recon na tayo. So kung i-message nyo lang ako if interested kayo. Yun. Thank you, payrolls.